Isa talaga sa mga iniisip ko tuwing hapon talaga ay kung ano yung uulamin namin. Bago pala ang lahat, nagsaing muna ako nito kasi mag-aalas 5 na or nasa 5:30 na to ng hapon pero hindi pa ako nakapagsaing. Nasa 36 weeks and 2 days na pala ako nito and kunti na lang talaga manganganak na ako. Pero dahil mag-isa lang ako dito sa bahay, no choice din ako kundi kailangan ko din talagang gumalaw. Isa din talaga to sa kagandahan kapag ikaw lang talaga sa bahay kasi marami kang magagawa and no choice ka talaga kasi ikaw lang mag-isa. Dahil naisip ko na yung ulamin na lang namin ngayon ay Shanghai, kinuha ko na tong aking food grinder. Medyo matagal-tagal na rin to na hindi ko na ginagamit kaya ayan, magagamit ko na uli. Ito talaga kagandahan kapag meron ka talagang gamit sa bahay kasi anytime kung ano yung maisipan mong lutuin, magagawa mo kaagad. At sa mga mami pala dyan na gusto mag-order sa ganitong food blender, ilalagay ko pala yung link dyan sa ating comment section. Sa paggawa ko pala dito sa Shanghai, naglagay lang ako ng carrots, tapos sibuyas, dalawang sibuyas nilagay ko, tapos itong karne. Yung karne pala dito ay nasa 122 pesos lang yan. Naku, napakamahal talaga ng mga bilihin ngayon. Nagugulat na lang talaga ako sa mga presyo. Minsan pa nga bumili ako ng kamatis, nagulat talaga ako sa presyo ng kamatis kasi 5 piraso tapos nasa 40 plus na. Buti sana ko yung malalaki kamatis pero hindi. Yung kamatis na nabibili ko dati ng 3 pesos, ngayon 5 piraso nasa 40 plus na. Dito pala sa aking food grinder, mabilis lang siya kasi napakatalas ng blade niya. Tuwing ginagamit ko to, nangingilo yung ipin ko dahil sa talas ng blade nito. At sa mga gusto magtanong kung ilang kilo ang kasya nito, kasya po dito ang 2 kilo. And yes, maganda talaga yung quality ng blender na to. Medyo matagal na din to kasi sa akin at ilang beses ko na din nagamit pero ayan, ang talas pa rin ng blade niya. Maganda din kasi talaga kapag meron kang gamit sa bahay kasi anytime kung ano yung maisip mong gawin, nagagawa mo kaagad. Dito pala naglagay ako dito ng 2 itlog pero akala ko kasya yung isa tapos naglagay ako nito ng isang paminta tapos isang magic sarap. Nagdagdag uli ako ng itlog kaya naging 2 na. Pero kung meron kayong gustong idagdag dito na panimpla, pwede naman, depende na din yun sa panlasa nyo. Ako kasi ito lang yung available at ito lang yung nabili ko kaya ito lang talaga yung magagawa ko. Dito pala sa pag-roll natin, naging try and error pa ako dito kasi iniisip ko talaga anong maganda yung paggawa ng Shanghai. Minsan kasi nakakapanood ako ng mga nanay na nagluluto, iniisip ko kung paano ginagawa nila yung Shanghai tapos ginagaya ko. And kaya naging try and error muna ako dito. Tuwing may okasyon naman, lagi kaming gumagawa ng Shanghai pero hindi ganitong style yung pahaba talaga na maliliit lang. Tipid kumbaga para sa mga bisita, para madami. Tapos naisip ko dito, sobrang liit naman tong ginagawa ko. Pang bahay lang naman to. Tapos kami lang naman kakain. Bakit hindi ko lakihan? Kaya ang ginawa ko na dito, ginupit-ginupit ko na yung Shanghai wrapper di sa gilid-gilid niya para magpantay siya o magkapareho silang laki. Nakita ko lang din naman to sa isang video ng nanay din na gumagawa nitong Shanghai para daw magpantay-pantay kalaki yung Shanghai na ginagawa niya. Walang mahaba, walang maiksi, kumbaga para pantay lahat. Kaya ganito yung ginawa ko. Tapos yung pinanggupit-gupit ko ganina yung sobra, tapos yun yung tinapal ko para hindi masyadong manipis yung paggawa natin at hindi mabasa yung lumpia wrapper natin. Pero kahit matagal tong gawin, nakaka-enjoy din tong paggawa ng Shanghai. Nasa mga alas 6 na nga to ng gabi at iniisip ko baka madatnan ako ng partner ko kaya nagmamadali na rin ako nito. Yung pinapunas-punas ko pala dyan ay tubig lang na nilagyan ko ng konting cornstarch para dumikit siya. Pero kung wala naman kayong cornstarch, pwedeng tubig na lang ilagay nyo, didikit din yan. Yung nabili ko palang lumpia wrapper dito ay nasa 16 pieces lang kaya medyo malalaki yung ginagawa ko kasi pagkakashine ko lang talaga tong lumpia wrapper ko doon sa giniling ko. Ito din kasing Shanghai, medyo matipid talaga to lalo na kung pang ulam lang sa bahay kasi pwede kang gumawa na maliit-liit lang nito lalo na kung marami ka sa pamilya. At ito na pala yung iba kong nagawa o diba pantay-pantay lang muna siya tapos binilisan ko na yung paggawa dito. Kasi syempre medyo marami-rami din yan and alam nyo na kapag gumagawa tayo ng Shanghai, medyo matagal din talaga siya. Malalaki talaga itong nagawa kong Shanghai kasi syempre 2 lang kami naman dito tas pang bahay lang. Pero kung marami kayo sa bahay, maganda din itong pang ulam kasi tipid ulam talaga din itong Shanghai na to. Maganda din itong baunin sa mga estudyante or sa trabahante kasi pagkatapos mo nito lagay mo lang sa ref tapos kinabukasan pwede mo siyang lutuin. Pero dito sa akin dahil medyo mapili yung partner ko sa ulam pero hindi naman siya namimili nito. Ayaw lang niya talaga na hindi siya crispy or hindi siya bagong luto tong Shanghai kasi makunat daw kaya ayaw niya magbaon nito. Natutuwa lang ako dito kasi natansya ko talaga yung 16 pieces na lumpia wrapper, nagkasya talaga siya dito sa aking giniling. Walang sobra, walang labis kaya hindi na sayang yung aking lumpia wrapper tapos itong aking giniling. Pero naisip ko din ganina kapag sumubra yung aking giniling, ipiprito ko na lang or gawin ko siyang bula-bula. At ito yung nagawa kong lahat, yung Shanghai o diba marami din siya pero hindi lahat yan lulutuin ko, yung iba dyan itatago ko muna sa ref.